Samantala, alamin naman natin ang latest sa ating weather update. Makakasama natin live mula sa Pag-asa DOST ang ating kasamang si Amor La Rosa. Amor, good morning. Yes, good morning din sa iyo, Audrey. Good morning, Pilipinas. Makakasama natin ngayong umaga si Mr. Alzar Aurelio na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Aurelio. Magandang umaga sa iyo, Amor, at sa lahat po ng televiewers. Mr. Aurelio, magandang balita para sa ating lahat. Kanina nga ay ayon sa inyong forecast, wala na dito yung low pressure area. So mga bandang anong oras kaya na lusaw ito nga LPA na ito at ano ba yung naging dahilan para ito ay humina at nag-trigger nga dito para ito ay malusaw na? Kagabi, around 11 o'clock ng gabi, ay itong low pressure area nalusaw dahil po ito ay tumama ito sa kalupaan. Estimated po sa bandang Davao Oriental. So, ibig sabihin yan, mga kababayan, kapag po tumama ang isang low pressure area sa kalupaan ay medyo humihina nga po ito at tulad nga na nangyari sa ating LPA. Mr. Aurelio, kahapon nga ay nakapagtala ba kayo ng mga malalakas sa pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa at saan-saan ba itong naapektuhan nitong low pressure area na ito? Na-monitor natin na may mga moderate to heavy rain ng low pressure area kahapon dito sa bandang Surigao at Agusan provinces. Ngayong araw ba mauulit yung mga pag-ulan na yon or ano ba yung improvement na maaasahan ng ating mga kababayan doon? Doon sa Mindanao dahil sa low pressure kahapon, ngayon ay gradually improve weather dahil wala tayong namamataan o namomonitor ng malalakas na ulan. Pero dito sa bandang Quezon ay naman mayroon kami na monitor na may mga moderate rains sa mga oras nito. At dito naman sa atin sa Kamaynilaan, kaninang umaga medyo nakaranas tayo ng mahihinang pag-ulan. So ano ba yung naging dahilan ng mga pag-ulan na ito at mauulit ba yan o magtatagal ngayong araw? Tama kayo, sa Metro Manila nakaranas tayo ng mahinang pag-ulan. At hindi po yan ng LPA dahil wala tayo namamataan na LPA o low pressure area. Dahil po yan sa easterlies, ito yung hangin nagmumula sa Pacific Ocean. Kaya po nagkaroon ng pag-uulap dito sa Metro Manila at nakaranas tayo ng mahinang pag-ulan. At maulit po yan yung mahinang pag-ulan, maaari po ngayong umaga. Mr. Aurelio, dahil weekend na naman, ano ba ang aasahan nating magiging lagay na ating panahon sa darating Sabado at Linggo? Sa nakikita namin sa Sabado at Linggo, wala po tayo namamataan na low pressure o inaasahang low pressure area sa aling bahagi nating bansa. At ang magiging dominant weather system, itong easterlies, ito yung hangin nagmumula sa Pacific Ocean. At maaaring itong ridge ng high pressure area magbabalik at maaaring maapektuhan ang malaking bahagi ng Luzon. Kaya makakaasa pa tayo ng may mga pag-ulan mostly dito sa eastern section ng ating bansa, tulad ng Cagayan Valley all the way to Caraga region. At paalala po, at sa mga araw na ito ay may kakaroon ng mga mahinang o moderate rains dito sa bandang Quezon. Mr. Aurelio, panghuling katanungan na lamang, itong mga natitirang araw ng Marso ay may inaasahan pa ba tayong papasok na sama ng panahon o bagyo na susunod dito sa kalulusaw lamang na LPA? Inaasahan tayo dahil may lang araw bago magtapos ang buwan nito. At ang forecast natin na ang bagyo ay isa o wala. At patuloy tayo mag-monitor sa ating weather, lalo po sa loob ng ating Philippine Air. Okay, ayan. Maraming salamat, Mr. Aurelio, sa inyong ibinahagi impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat din sa inyo at ang payo namin sa ating mga kababayan na magkakaroon tayo ng mga pag-ulan mostly sa eastern section ng ating bansa, tulad ng Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Bicol, at Eastern Visayas, Caraga at Davao region. At sabihin po niyan ay huwag kong kalimutan ng magdala ng payong dahil sa araw nito magkakaroon pang pag-ulan dun sa mga nabanggit kong lugar. Okay, maraming salamat ulit po. At ayan, natunghayan nga natin ang payo at dagdag kaalaman na rin tungkol sa lagay ng ating panahon mula kay Mr. Aurelio.